Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ngayong gabi ay isa na namang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y muling pinagtipon sa isang makabuluhang pagtitipon upang magpagpuni-munihan ang ating layunin, ang ating lakas, at higit sa lahat, ang ating mga gawain. Pangangalaga sa gawain. Marami ang nagsimula ng may alab, ngunit nauubos sa gitna ng daan. Marami ang gumagawa ng kabutihan, pero nakakalimutang ingatan ito mula sa riya, sa yabang, o sa pagiging kampante. At ito ang paalala sa ating lahat. Mas masakit ang mawalan ng kabuluhan ang ginawa mong mabuti kaysa hindi mo ito nagawa kailanman. Ang mga gawaing ginawa mo para kay Allah, alagaan mo, bantayan mo, at panatilihing tapat ang puso sa Kanya. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay umaabot sa wakas. Ngunit ang mga nag-alaga ng gawain nila ay inalagaan din ni Allah hanggang wakas. Ngayong gabi, ating pakinggan ng isang tagapagsalita na hindi lang kilala sa kanyang kaalaman, kundi sa kanyang puso sa da'wa at takwa. Malugod nating tinatanggap at pinasasalamatan si Sheikh Harun Capareño Estoisa sa kanyang pagpapaunlak sa ating paanyaya. Jazakallahu khairan Sheikh, at naway pagpalain kayo ni Allah sa inyong walang sawang pagbabahagi ng kaalaman at paalala sa amin. Bago natin simulan ang talakayan, atin pong simulan sa mga salita ni Allah na palaging nagbibigay ng lakas sa ating mga kaluluwa. Inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Basam Tarusan upang bigkasin ng ilang piling talata mula sa banal na Quran. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Subhanallah. Tunay na ang Quran ay liwanag sa madilim na daan at gabay sa mga nawawala. Jazakallahu khairan ating kapatid na si Basam Tarusan. Ngayong gabi, ating makakasama si Sheikh Harun Caparino Estoysa, isang kilalang tagapagturo at tagapagpaalala tagapagpaalala na may malawak na karanasan sa ta'alim, da'wa, at pagtuturo ng puso, hindi lang sa utak, hindi lang ng utak. Hindi natin kailangan ng magagaling lang magsalita, kailangan natin ng totoo. At si Sheikh Harun ay isa sa mga huwarang gumagawa ng gawain hindi para palakpakan ng tao, kundi upang mapalapit ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, inihahandog po natin ang mikropono kay Sheikh Harun Caparino Estoysa upang ibahagi ang kanyang paalala ngayong gabi sa paksang pangangalaga sa gawain. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay nauupo lamang sa nag-iisang Panginoon. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang tunay na tagapagbiyaya, siyang tunay na mapagpatawad sa kanyang mga alipin. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang bahid ng anumang pagtatambal sa kanya. At ganun din tayo sumasaksi na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay huling sugo, propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag, awa at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi lamang para sa mga kamusliman, bagkus ito ay para sa sangkatauhan. Nawa ang pagpapala, kapayapaan ay mapasa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang pamilya na sumuporta sa kanya, 10 ng kanyang mga sahaba na umalalay sa kanya, at ganun din sa mga mananampalataya na patuloy na tumatak sa kanyang matuwid na landas hanggang sa huling araw. So, alhamdulillah mga kapatid sa Islam, ipagpasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na muli niya tayong pinagkalooban ng pagkakataon upang magsama-sama tayo ngayong gabi, okay? Na nang sa ganon, matuto ang bawat isa. At ipagpasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng nakakaranas ng bawat isa ng pagsubok dahil sa bagyo na meron tayo ngayon. Alhamdulillah, ay nandito tayo na matatag sa ating pananampalataya at nandito tayo na kabilang tayo sa mga pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at isama natin sa ating mga dua, sa ating mga panalangin, yung mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo, at ganun din yung mga taong nakakaranas ng matinding pagsubok ngayong mga oras na to. At alhamdulillah, pagkatapos natin pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapasalamat ako unang-una sa bumubuo ng programa na ito na kung saan walang sawang pagsisikap upang makapagbahagi ng mga kaalaman na mapapakinabangan ng bawat isa. Katotohanan, hindi lamang kayo nakikinabang sa mga ganitong mga tagpo, bagkus kahit yung taong nagsasalita sa inyong harapan, sila yung mga unang-unang nakikinabang sa ganitong mga gawain. Dahil katotohanan, kung ano man yung mga payo na lumalabas sa mga taong nagpapayo o nagsasalita, tunay na ito ay paalala unang-una sa sarili bago sa ibang mga taong pinapayuhan. So alhamdulillah, katulad ng topic natin ngayon, alhamdulillah, no, pangangalaga sa gawain.
Subalit bago ang lahat, binabati ko ang bawat isa ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at sa mga taong nandito ngayon na nanonood. Mga kapatid sa Islam, isa sa pinakamagandang biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pinakamagandang biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang matamasa natin ngayon, na natatamasa natin ngayon bilang mga mananampalataya, ay ang pagkakaroon natin ng kaalaman sa ating pananampalataya. Ito ay biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin maitatanggi, na natatamasa natin ngayon. Ito yung kaalaman. Okay? Na kahit saan tayo pumunta, may kaalaman. At merong mga taong may kaalaman na walang sawa na nagtuturo sa atin upang matuto tayo sa ating pananampalataya. Dakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay kabilang sa kakaunting bilang ng mga tao na nakakaunawa ng pananampalatayang Islam. Dahil hindi naman lahat nakakaunawa ng pananampalatayang Islam. So kabilang ka sa kakaunting tao na biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para maunawaan ng pananampalatayang Islam. At kabilang ito sa dakilang biyaya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din." Kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao yung kabutihan dito sa mundo at higit sa kabilang buhay, hindi ito pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman o ng kasikatan o ng lakas o ano pa mang mga makamundong bagay. Bagkus siya ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa sa pananampalataya. Ito yung katibayan o tanda na pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kabutihan ay yung maunawaan natin ang pananampalataya na meron tayo. At kabilang sa malinaw na gabay na itinuro sa atin ng pananampalatayang Islam ang antas o ang baitang level ng pananampalataya natin. Nang si Jibril alayhi salam, isang malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala, mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nag-anyong tao at kinausap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng mga sahaba. Kaalaman na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inihatid ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng mga sahaba. At tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong ni Jibril alayhi salam, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Ano yung ihsan? Ano yung pinakamataas na uri ng pananampalataya o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? At sinagot ito mga kapatid sa Islam at itinuro sa atin at nalaman natin ang ibig sabihin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak." Ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Kahit hindi mo siya nakikita, dahil katiyakan ay nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, may mga tao na pagkatapos nilang pumasok sa Islam o pagkatapos nilang magsambit ng shahada na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay umabot sa ihsan. Dahil pinagbuti nila yung kanilang pananampalataya.
pinainam nila yung kanilang paniniwala at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi malabo yung bagay yun. Kung ikaw na tao ay magsisikap na gawing mainam yung pagsamba mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa mong mabuti o pinagbubuti mo yung mga ibada, yung mga pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi malabo kapatid, na kabilang ka sa mga tao na umabot sa ihsan, sa pinakamataas na antas ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo mag-aaral ng kasaysayan o magbabasa ng mga sira ng mga propeta, ng mga sahaba, radiyallahu anhum wa radu'an, maraming halimbawa mga kapatid sa Islam. Maraming halimbawa yung ihsan. At isa na dito ay si Omar radiyallahu anhu. At alam natin, kilala natin si Omar radiyallahu anhu nung siya ay kalifa o namumuno ng pananampalatayang Islam. Palagi siyang lumalabas sa gabi. At naghahanap siya ng mga taong nangangailangan ng tulong. Inaalam niya yung mga kalagayan ng mga tao. Inaalam niya yung kalagayan ng mga Muslim. Tinitignan niya kung sino yung mga taong nangangailangan at pinupunan niya yung mga pangangailangan ng mga kamusliman na ito. Siya ay naglilingkod para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung gawain niya na yun, mga kapatid sa Islam, hada bainuhu wa bainallah, sa pagitan niya at pagitan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isang beses, nang malapit na siya sa labasan ng Madina, o yung boundary na tinatawag, nakakita siya doon ng tao na nakatayo, yung lalaki na nakatayo. At yung lalaki na yun ay nagtayo ng pansamantalang khayma, o yung tent, pansamantalang tirahan. At pinuntahan ito ni Omar radiyallahu anhu para alamin kung ano yung kalagayan ng tao na yun o bakit nagtayo ng khayma, ng tent doon sa boundary ng Madina. At tinanong ito ni Omar radiyallahu anhu, sabi niya, sino ka? Taga saan ka? Ano yung pakay mo sa lugar na to? Sabi ng lalaki na yun, ako ay isang Arab, isang Badu. Yung Badu, mga kapatid sa Islam, sila yung mga naninirahan sa bundok, sa mga disyerto, yung malayo sa kinagisnan, yung malayo sa city. Sabi niya, naglakbay ako para makita ko si Amirul Mu'minin, si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi ni Omar, kilala mo ba siya? Sabi ng lalaki na yun, hindi. Pero gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makilala sapagkat ako ay may pangangailangan sa kanya. Sabi ni Omar, sino yung nasa loob ng khayma, ng tent? Sabi ng lalaki na yun, mga kapatid sa Islam, laysa min sha'anik. Huwag mo nang alamin. Sabi niya kay Omar, huwag mo nang alamin. Wala ka din namang maitutulong sa akin. Sinabi ni Omar, bal huwa min sha'anik. Kailangan kong malaman kung sino yung nasa loob. Sabi ng lalaki na yun, asawa ko na manganganak na at walang gamot, walang pagkain simula pa kagabi. At nung nalaman ito ni Omar radiyallahu anhu, mga kapatid sa Islam, agad siyang pumunta sa kanyang bahay at katulong ang kanyang asawa. Pakinggan niyo, mga kapatid sa Islam, katulong ng kanyang asawa. Kaya yung asawa dapat nakakatulong palagi sa gawaing kabutihan. Yung asawa dapat katulong ng asawa niya sa paggawa ng kabutihan.
hindi pumipigil sa paggawa ng kabutihan wa iyadan billah. At katulong ng kanyang asawa, naghanda sila ng mga gamit sa panganganak, ng mga gamot, ng mga damit, ng mga pagkain, at binalikan nila yung tao na yun. At pagbalik nila doon, nanganak yung babae. At napakain sila ni Omar radiyallahu anhu habang pinapagaan niya yung loob ng asawang lalaki. At mga ilang sandali, mga kapatid sa Islam, lumabas yung asawa ni Omar radiyallahu anhu, dala yung balita, sabi niya, Bashir ya Amirul Mu'minin, magandang balita, ya Amirul Mu'minin, Amir ng mananampalataya, innahu gulam, lalaki yung batang sanggol. At nang narinig ito ng lalaki, mga kapatid sa Islam, laking gulat niya. Sabi niya, ikaw ang Amirul Mu'minin, ikaw si Omar radiyallahu anhu. Sabi niya, ako si Omar radiyallahu anhu. Ako si Omar, sabi niya. At pumasok ka sa loob, alagaan mo yung asawa mo, magpakabusog ka, wa ta'alaw alayna bigadin. Sabi niya, pumunta kayo sa amin bukas, fanuhsin alay, at magiging bisita ka ng Amirul Mu'minin. Kung makikita natin, mga kapatid sa Islam, si Omar radiyallahu anhu, palagi niya itong ginagawa. Ito yung mga kabilang sa mga famous na ginagawa ni Omar radiyallahu anhu na sinasabi ng mga sahaba, ito ay sikreto niya at sikreto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumutulong siya sa mga tao na walang taong nakakaalam. Walang ibang nakakaalam. Subalit merong mga ilan na dumadating sa atin, katulad ng ganitong kwento. May mga dumadating sa atin na ganitong kwento para hindi matago yung kaalaman. Para matuto tayo bilang isang Muslim, kuhanan natin ng aral, matuto tayo sa ating pananampalataya, gawin nating huwaran, gawin nating halimbawa sa ating buhay. Na kung gagawa tayo ng gawain na lihim, gayahin natin kung ano yung ginagawa ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, yakhruju fil layl ay yakhruju ila sahara fi kulli salatil fajr. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, sa bawat pagkatapos ng salatul fajr, mga kapatid sa Islam, ay palagi siyang lumalabas patungo ng disyerto. At nang napansin ito ni Omar radiyallahu anhu, na palagi siyang lumalabas ng pagkatapos ng salatul fajr patungo ng disyerto, nagtanong siya, sabi niya, ano kaya ginagawa ni Abu Bakar? At sinundan ito ni Omar radiyallahu anhu. At nang nakita niya si Abu Bakar radiyallahu anhu, ay pumupunta sa isang bahay at lumalabas doon sa bahay na yon. Pagkatapos niya maghintay ng matagal, nakita niya na pagkapasok ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, nang napakatagal na sandali, at pagkatapos lumalabas din, pinuntahan ni Omar radiyallahu anhu yung bahay na yun para alamin kung ano yung ginagawa ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu at kung sino yung tao na nasa loob ng bahay na yun. At pumunta nga siya doon, tinanong niya kung sino yung tao na nandun. Sabi ni Omar radiyallahu anhu, sino ka? At sabi ng tao nakatira doon, mga kapatid sa Islam, isa akong matandang babae na maraming anak na hindi ko kayang pakainin, sabi niya. Sapagkat yung babae na yun, mga kapatid sa Islam, siya ay isang aama, isang bulag, hindi nakakakita.
Sabi ni Omar radiyallahu anhu, sino yung tao na pumapasok dito kanina? Sino yung taong pumasok dito? Sabi niya, yung kakalabas lang. Sabi ng babaeng Muslim na yun, sinabi ng babae na yun, yung nakatira doon, sabi niya, isang Muslim na pumupunta dito. Palaging pumupunta at naglilinis ng bahay namin. Pinapakain kami, binibigyan kami ng makakain, at nakita natin mga kapatid sa Islam kung sino yun. Siya si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. At nung nalaman ito ni Omar radiyallahu anhu, pinuntahan niya si Abu Bakar. Sabi niya, Ya Abu Bakar, faqad at'abta man ba'daka. Ya Abu Bakar, sabi niya, pinapagod mo yung taong magkaroon ng responsibilidad na susunod sa iyo. Bakit? Kasi naglalagay siya ng mataas na standard ng gawain. Na kung gagawin natin yung ginagawa nila mga kapatid sa Islam, hindi natin kaya. Siguro wala sa atin na mapapantayan yung ganong mga gawain. Subhanallah. Na makikita natin kung papaano nila pinag-iingat o ginagawang mainam yung kanilang mga pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay mga asrar, mga gawain ng mga sahaba na ayaw nilang ipaalam sa mga tao. Dahil gusto nilang maging dalisay. Gusto nilang maging katanggap-tanggap para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maski ikaw mga kapatid sa Islam, pag ikaw ay nagsara sa gabi ng 2 oras, ayaw natin ikwento bukas. Bakit? Dahil gusto natin maging dalisay. Gusto natin mas maging katanggap-tanggap para sa Allah subhanahu wa ta'ala yung ginagawa nating pagsamba. Kaya sabi ni Zubair radiyallahu anhu, isang sahaba, sabi niya, habang pinapayuhan niya yung mga sahaba, sabi niya, Ya fulan, in istata'ata an yakuna baynaka wa baynallahi khabi'an min al-amal, faf'al. Sabi ni Zubair radiyallahu anhu sa mga sahaba, kapag siya ay nagpapayo, kung kaya mo lamang din na magkaroon ng gawaing sikreto mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawaing kabutihan mga kapatid sa Islam. Gawaing kabutihan na sikreto mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala, faf'al, gawin mo. Huwag mong ilantad. Huwag mong ipagsigawan. Huwag mo nang i-post. Kung kaya mo lamang din gumawa ng isang gawaing kabutihan na ikaw lang ang nakakaalam at ang Allah subhanahu wa ta'ala, na sa Allah subhanahu wa ta'ala mo lamang pinapaalam, faf'al, gawin mo. At payo yun mga kapatid sa Islam. Bakit? Ito ay ginawa ng mga propeta, ginawa ng mga sahaba, radiyallahu anhum, at ginawa ng mga ulama, at ginagawa ng iilang mga tao sa panahon natin ngayon. Kaya mga kapatid sa Islam, sa panahon natin ngayon, ang mga tao may sikretong gawain din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadan billah, subalit, ang sikreto ng mga tao ngayon sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi khair, hindi kabutihan, kundi kasalanan. Kaya lagi natin pag-ingatan mga kapatid sa Islam, yung ating mga gawain na ililihim natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sino man yung gumawa ng kabutihan at ng kasalanan na kahit gaano pa man ito kaliit, katotohanan na ito ay ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa Islam, dapat natin malaman na isa sa pinakamataas na uri ng pagsamba na magagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung gawaing mabuti na walang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Yung mga lihim na gawain, ito ay isang tanda ng taong may tapat na layunin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga gawain na malayo sa pagpapakitang tao, malayo sa nifaq, o ano pa mang mga madudumi na mga bagay na pwedeng makasira sa isang gawain ng isang tao. Na kung saan ang hangarin lamang niya o ang layunin lamang ng tao na ito ay ang kasiyahan ng ating Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, at umiiwas siya mula sa mga papuri ng tao. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, kung ipapakita niyo lamang ang inyong mga kawang gawa, ito ay mabuti. Wa in tubdu sadaqati fani'amma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ipapakita niyo lamang din yung kawang gawa ninyo sa mga tao, ito ay mabuti. May kabutihan na ipapakita mo, yung mga kabutihan na ginagawa mo katulad ng sadaka, ng pagbibigay ng kawang gawa, may kabutihan pag pinakita mo sa mga tao. Ito ay mabuti. Subalit kung inyo itong itatago at ibibigay ng palihim sa mga tao na nangangailangan, ito ay higit na mas mabuti para sa inyo. At makikita natin dito mga kapatid sa Islam, na mas pinapahalagahan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kabutihan na hindi pinapakita, na hindi pinagmamalaki, na hindi pinagyayabang, sapagkat ito ay tanda ng ikhlas o tanda ng dalisay na intensyon. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dilli yawma la dilla illa dillu, kabilang doon, sabi niya, sa 7 uri ng tao na pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lilim, sa araw na walang lilim maliban sa kanyang lilim, at kabilang sa mga nabanggit mga kapatid sa Islam ay ang taong nagbigay ng kawang gawa ng palihim, ng patago, tumulong sa taong ng patago, hanggang ang kanyang kaliwang kamay ay hindi alam ang ginawa ng kanyang kanang kamay. Ganito niya pinag-ingat o iningatan ng kanyang mga gawain. At ito ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng paggawa ng sikretong gawain, na kahit ang sariling kanyang katawan ay hindi nalaman o hindi niya pinaalam, papaano niya pa ipapaalam sa mga tao ang kanyang mga ginawa kung ang kanyang sariling katawan ay hindi nalaman yung kanyang kabutihan na nagawa. At ganoon din, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang bawat gawain, ito ay nakasalalay o nakabatay sa kung ano yung layunin ng isang tao. Kung ang layunin ng tao ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit walang nakakakita mga kapatid sa Islam, alam natin na ito ay may gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung ang layunin ng isang tao ay para magpakitang tao, para magpasikat sa mga tao, para makilala ng tao, alam natin na wala siyang matatanggap na gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga halimbawa, mga kapatid sa Islam,
na dapat natin tinatago na mga gawain o yung mga gawain na dapat natin tinatago, ito yung tahajjud. Ito yung mga gawain na dapat natin itago, isikreto mula sa mga tao. Kung kaya mong gawin, bainaka wa bainallah, sa pagitan mo at pagitan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, faf'al. Gawin mo mga kapatid sa Islam. Katulad na lamang ng tahajjud, yung sala sa gabi, na walang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din yung pagpapakain sa kapwa nang hindi mo pinapaalam sa mga tao. Ganon din yung pagbibigay ng sadaka sa lihim na paraan, sa sikretong pamamaraan. Ganon din, gawin mong sikretong gawain yung pagdudua mo sa kapatid mong Muslim. Ipanalangin mo yung kapatid mong Muslim sa pamamagitan ng napakagandang panalangin at pinakamabuting panalangin na hindi mo na kailangan ipaalam sa kanya. At ganoon din, kabilang din sa mga gawain na dapat natin inililihim, ito yung pagpapatawad. May nakagawa sa iyo ng kasalanan, patawadin mo ng paglihim kahit hindi siya humingi ng tawad. Patawagin mo siya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga ito mga kapatid sa Islam, ito ay mga gawain na kung saan dapat natin tinatago o dapat natin pangalagaan, ingatan. Nang sa ganun ay hindi masayang, hindi mabaliwala yung mga pagsisikap natin. At ang bunga, ang resulta ng mga kabutihan o yung pagsisikap natin na magkaroon ng malinis, dalisay na gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito ay mas magiging malinis ang ating niya. Mas masasanay yung ating mga puso o ang ating mga layunin sa paggawa ng mga kabutihan na hindi natin hinahangad na makita ng mga tao. At ganoon din, ay mas makakamit natin yung mas mataas na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pinangalagaan natin na sikreto yung ating mga gawaing kabutihan. At ganoon din, nagiging dahilan ito ng kabutihan sa puso. Nagiging mas malusog yung puso natin na gumawa ng kabutihan. Na hindi natin hinahanap yung papuri ng tao. Na hindi natin hinahanap kung may nakatingin ba sa atin kapag gumagawa tayo ng kabutihan. At ganun din, bunga, resulta ng pag-iingat mo sa mga gawaing kabutihan mo ay pinoprotektahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamataas. At ganun din, matututunan mo o mararamdaman mo yung magaan na kalooban na kahit gumawa ka ng kabutihan sa mga tao, kailanman ay hindi ka maghahangad ng anumang kapalit. Dahil katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, anuman yung mga gawain na kabutihan na ginawa ninyo, tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap, ang lubos na nakakaalam sa mga pagsisikap na mga ginagawa ninyo. At bilang panghuli mga kapatid sa Islam, dahil alam natin na lumalalim ang gabi, bilang panghuli, naiulat na ang mga salafus salih o yung mga matutuwid na mga tao noong unang panahon, sila ay nagsusulatan ng liham, nagsusulatan. O di kaya sila ay nagpapayuhan sa isa't isa. Katulad ng ginagawa natin, ito ay kabilang sa pagpapayuhan. Subalit, sila ay nagpapayuhan sa pamamagitan ng 3 ginintoang payo. Ang unang payo mga kapatid sa Islam,
Wa man ihtamma bi amrihi akhiratihi kafahu Allahu amra dunya wa akhirata. Ang unang payo ng mga salafus salih, sabi niya, sino man daw yung magpunyagi para sa kabilang buhay, tunay na tutugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga pangangailangan dito sa mundong ibabaw. Kapag ang layunin mo ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang mundo na ito, hindi ang dunya, tunay na ipagkakarob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng iyong pangangailangan dito sa mundong ibabaw. وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. At sino man ang kanyang ituwid, dalisayin, ang ugnayan niya sa pagitan niya at ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay itutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Kaya naman, unahin nating ayusin yung ugnayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hayaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tumugon para maging maayos yung pakikipag-ugnayan natin sa iba. Gawin nating layunin ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o mas unahin natin na pagsikapan natin na makuha yung kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ang kasiyahan ng ibang mga tao. وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَّتَهُ. At sino man ang kanyang ituwid, dalisayin, kung ano ang kanyang nasa puso, itutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pisikal o panlabas ng mga gawain. Kaya minsan, nagtataka tayo, napakaganda ng ating ginawa, natapos natin na maayos yung ating trabaho, hindi dahil sa pagiging mahusay o sa pagiging magaling natin. Kundi saan? Kundi sa pagkakaroon natin ng dalisay na layunin, ito ay mas pinaganda o inayos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang physical o panlabas natin ng ating mga gawain. Dalisayin natin mga kapatid sa Islam at ituwid natin kung ano yung nasa puso natin. Dahil kapag ito ay naging matuwid, naging malinis, naging dalisay, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakaasa ka ng gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang magawa mo yung mga gawain na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa, nakapulutan natin ng aral itong maiksing paaralan na ito at dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magsilbing itong baon sa atin sa mga pagsubok na meron tayo, na mga pinagdadaanan dito sa mundong ibabaw at higit sa dito sa mundong ibabaw at ganoon din sa patuloy na mga pagsubok na nararanasan natin. At huwag tayong magsawang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang katanggap-tanggap yung ating mga gawain. Nang sa ganon, hindi masayang kung ano yung mga pinagsisikapan natin. At ganon nga, paulit-ulit natin ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na anumang mga pinagsusumikapan natin dito sa mundong ibabaw, maliit man ito o malaki, ay magkaroon ito ng magandang bunga at resulta. Amin ya Allah. At hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khairan jaza. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunay ngang napakapalad natin ngayong gabi. Sapagkat nabuksan ng ating puso sa isang napakagandang paalala. At ngayon, dadako po tayo sa question and answer portion at bagong lahat, akin munang tatanungin ng ating tagapagsalita. Sheikh,
Kung inyo pong mamarapatin, kayo po ba'y tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa ating mga live viewers at dito po sa Google Meet? Tumatanggap po ba kayo, Sheikh? Assalamualaikum. Sheikh, inshallah yung mga katanungan natin, ganun paulit-ulit na inshallah, itanong natin sa higit na mas maalam o higit na mas mainam inshallah. Dahil tulad nga na sinabi natin, tayo ay isang hamak na estudyante lamang na nagsasaliksik ng kaalaman at nagpapayo, nagsisikap na makapagbahagi ng kaunting kaalaman sa kaalaman na natututunan natin, alhamdulillah. So, humingi ako ng paumanhin sa bawat isa. Hindi po ako yung, kumbaga wala sa akin yung lugar upang sumagot sa mga katanungan. Maalish. Naam, Sheikh. Taos-puso po kaming nagpapasalamat mula sa Pioneer Legacy sa walang sawang pagpapaunlak sa aming imbitasyon, ya Sheikh. Opo, naway pangalagaan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at bigyan pa ng mas malalim na kaalaman upang maging kapakinabangan ito sa ummah, mga kapatid sa Islam. Napakahalaga ng paalalang ito. Ang pagsisimula ay maganda, pero ang pagtatapos ang sinusukat ni Allah. Walang saysay ang 10 taon ng kabutihan kung ito ay winasak ng 1 taon na pagmamataas. Ang bawat gawain ay parang halatan. Kung hindi mo diligan at bantayan, ito'y malalanta. Hinihiling po namin muli kay Sheikh Haron na pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at magbigay ng kanyang panghuling paalala bago pa tayo magtapos. Shaga, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa lahat ng dumalo at nakinig. Ulit, nagpapasalamat ako ng una sa Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos sa inyo. Tumihingi ako ng tawad sa Allah kung may nasabi man ako na hindi tama at mali. At ganoon din humingi ako ng tawad sa inyo kung may nasabi ako na masakit. Ulit, jazakumullahu khairan jaza wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat, mga kapatid sa Islam, pinapasalamatan ko po ang ating mga viewers sa live. Opo, mula dyan sa Pasig, dyan po sa mga kapatid natin sa Qatar at mga kapatid natin dyan sa Intramuros, opo, Manila. At saka maraming salamat po at naway bigyan kayo ni Allah ng napakaraming gantimpala, pinakamainam na gantimpala sa mga tao dyan sa Parañaque. Kahit na umuulan, malakas ang ulan, ay ito po, nagbigay po sila at nagpadala po sila ng pagkain. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid sa Islam, mga sisters natin na nandito mula sa iba't ibang online organization, pinasasalamatan ko po kayong lahat sa hindi pagsasawang pagdalo at pakikilahok dito sa ating muhadara, gabi-gabing muhadara. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah. Ngayong gabi, hindi lang tayo natuto. Napaalalahanan tayong muli na ang ating mga gawain ay mahalagang yaman. At gaya ng isang kayamanang iniipon, ito'y dapat bantayan, alagaan, at linisin sa mga dumi ng riya, ng paglimot, at ng katulad ng binanggit ng ating tagapagsalita, ang sabi niya ng pagmamataas. Ako po ang inyong kapatid na nagsasabing ang mga gawaing lihim ay ang mga pinakakikita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa dami ng nagawa, kundi sa dalangin na sana'y tanggapin ni Allah ang mga ito. Ingatang mabuti ang iyong mga gawain sapagkat baka sa araw ng paghuhukom,
hindi mo na ito makilala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli po tayong magkita bukas ng gabi sa isang gabing puno ng kaalaman at gabay dito lamang sa Pioneer Legacy, Knowledge and Unity. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat at naway pangalagaan ni Allah ang lahat-lahat sa atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.